Hello po sa ating lahat. Welcome po sa ating worship service. Sige po, I invite you all po na tumayo. And bigay po natin the best love of praise para kay Jesus. Come on, yung the best pang palakpak. Sige po, batiin po muna natin ang ating katabi ng good morning. Good morning po. Before anything else, let's pray po muna. Yes, Lord, we thank you, Lord, sa araw nito, Lord God. Salamat po sa biyaya at sa privilege na maka-attend, Panginoon. Thank you, Lord, dahil matindi po kayong gagawin sa araw na ito, Lord God. Lord, we pray na patuloy na pagsama niyo ang maranasan ng bawat isa. Kayo po ang manguna at kayo po ang patuloy na mataas. We love you, we praise you. In Jesus' name, Amen. Pagkat naiiyan ka pala, di mapipinat sa pagsubok. Kasama mo'y tiyak at boses, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang sa pagna. At ikaw higit pa ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala nang ang mahilig ka pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi matutulang. Sapat na. Sapat na
Praise God. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Come on, yung the best pong palakpak para kay Lord. Ayun. Kumusta po tayo? Pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. At tayo ay padami ng padami. Amen. The best muna uling palakpak para kay Jesus. Okay. Praise God. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay The Blessed One. Yan. Siyang pinagpala. Okay? O, ang mapalad. Okay. Sino ba yung mapalad? Bukod sa meron po talagang ipilidong mapalad ano? Sino kung may kilala rito mapalad ng ipilido? Naalala ko when I was in high school, meron hong player ng Batangas. Mapalad ang ipilido, malakas maglaro yun. Kilala mo? Ayun. Sino ba yung mapalad? Sabi kasi nung iba, ang mapalad daw ay yung mapipiling bibigyan ng iPhone. Kita ko kayo ha, may nag-comment ha, purple. Kita ko. Okay. Pero sino nga ba ang the Blessed One? Hindi ko na nilagay diyan kasi mamaya naman makikita nyo na rin. But according to the Bible, sa Psalm chapter 1, beginning verse 1, 2, and 3, ang sabi po roon, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Tapos, on verse 2, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. And on verse 3, that person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. So yan daw ang taong pinagpala. Yan daw ang blessed na tao. Dinescribe ng Psalm chapter 1, verses 1 to 3. At sa biyaya po ng Lord, yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Sino po ang excited na? Okay. Number 1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked. Mapalad daw po yung tao na hindi lumalakad sa pattern ng lakad ng mga masama. Ayan. Again, in Psalm chapter 1, verse 1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Ayan. Alam niyo po, laging may nakaka-influence sa atin. Lagi. Kung sino yung lagi mong nakikita, kung sino yung lagi mong nakakasama, kung sino yung lagi mong naririnig. Maraming pagkakataon po na kapag nakikita kami nung mga medyo matagal na naming hindi nakakasama, kami pong mag-asawa, ay madalas nilang nasasabi na, kayo na may minsan mag-agwat, magkamukha na kayo eh. Hindi ko naman makuha o mapaniwalaan na magkamukha ho kami mag-asawa dahil gandang-ganda ho ako kay Pastora. So, ibig sabihin ho nun, pugi ako. Kayo na, may sabi niya. Pero, ang point ko ito, laging may nakaka-influence sa iyo, yung lagi mong naririnig. And not necessarying laging physical na kasama. Pwedeng virtual. Yung mga fina-follow po natin, yung lagi nating nakikita sa ating newsfeed, yung lagi nating naririnig sa YouTube, yung lagi nating pinakikinggan, sila po'y nakaka-impluwensya sa atin. Whether you like it or yes. Walang choice, ano? At hindi kailangang laging tao. Pwedeng characters. There was a time na nag-trending po ang Teletubbies. At makikita nyo kahit adults, talagang ginagaya nila ang Teletubbies. Sino-sino nga yan? Si Tinky, Winky, Dipsy, Lala, Pa. Yung mga batang 90s. Tata mo, sila yung tumatawa eh. Kami yun eh. Tayo yun. Okay?
Nung nag-trending naman ho, sige, medyo una-una naman tayo. Nauso po yung, bago pa po nagamit yung salitang uso. Ito, alam ito ng mga nauna sa atin. Bago pa po nag-trend o ginamit na coin yung salitang uso, may mas nauna pa po doon. Sila po ay lumabas sa isang sine. Grupo ng mga kabataan na nagsuot ng mga damit na makukulay, and they call themselves bagets. Sinong nakakatanda po sa mga nauna? Bagets. Di ba? At pabuhat noon ay nag-trending na. Nauso na yung makukulay na damit. Di ba? Pastor, inabot nyo gayon? Siyempre hindi. Hindi nababasa ko. At ngayong panahong ito, sa tingin ninyo, sino ang malakas maka-impluensya sa atin when it comes sa attire? The Koreans. Di ba? Kaway-kaway ang mga BTS dyan. Yung mga nasa online, may mga kilala ko sa online nagjo-join, BTS yan. Ano? Kaya, pagpasok po ng impluensya ng mga Koreano, anong napansin ninyo? Banas na banas din sa atin ay naka-turtleneck. Hindi ko lang talaga masakyan yung pormahan nung yung naka-turtleneck tapos pawis na pawis. Talaga naman Korean. When I was in high school, ewan ko, ano bang nationality ni na Jerry yan? Taiwanese naman yung mga yan, F4, ano? Oo, yan, mga panahon namin ni na Brother Bernet, ni na Mark yan, F4. Oh. Brother Richard, naki-F4 ka ba dati? Hindi. Aminin mo, nag-gel ka rin dati, ha? Ayan. Yung mga kabatch ko hong nag-gel at hindi tinantanan ng gel, ano na ho sila ngayon? Maganda na ho ang bunbunan. Okay. Anong point? Laging may nakaka-influence sa atin. Kaya pala sabi ng Bible, blessed is the one who does not walk in the step with the wicked. Everybody say walk. Sa Tagalog po, lakad, lumalakad, kasama ang lumalakad. Ano? Hindi sila lumalakad sa lakad ng mga masama. Ayan. Ngayon po kasi, hindi naman talaga tayo obviously sumasama, lumalakad sa lakad ng masama. Okay? Hindi naman porke nakakita tayo ng isang tao na gumagawa ng masamay, ginagaya na natin sila. Lalo pag obvious, hindi naman natin ginagaya yun, di ba? Sino po rito yun nung matapos mong mabalitaan, yung isang matinding balitang yun ay sumakay ka rin ng angkas at pinagtripan mo rin yung rider. Di ba? Hindi mo naman ginaya eh. Hindi mo naman ginawa. Hindi natin ginagawa o ginagaya yung obvious na mali. Pero ang warning na ito ay hindi lamang po dun sa obvious na mali para hindi tularan. Ito po'y warning din ng Bible sa mga mukhang tama pero mali. Anong point ko? Marami po ang akala basta merong taong nagsasite ng mga Bible verses ay maka-Diyos na agad. Diba? Uy, pinapalo ko si ganyan. Talaga, bakit? Christian yun. Nag-quote yun ng verse kahapon eh. Yun ang kanyang nakanote sa messenger niya eh. Yun, meron siyang pinost na about sa sa Bible eh. Christian yun. Pinapalo ko yung follow mo din. Diba? Pero, hindi porke nag-cite lang ng verse ay maka-Diyos agad. Always remember na kahit ang demonyo nagsasite ng verse. Sabi ng Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus nag-aayuno, nagpa-fasting sa disyerto. Then here comes the devil saying to Jesus, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga bato. At ano sabi ng Panginoong Jesus? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa Diyos.
Dinala siya sa isang mataas na lugar ng demonyo at sinabi, nasusulat. Nakita ninyo, ang demonyo alam din ng Bible verse. Nasusulat na pag ikaw daw ay mahuhulog, ikaw ay ililigtas ng kanyang mga anghel. Sige nga, testing, tumalon ka diyan. At sinagot siya ng Panginoon. At nasusulat din, huwag mong ilalagay sa test ang iyong Diyos na ang Panginoon. Pero ang point ko, kaya ko lang naman yung shinare sa inyo ay dahil even the devil know how to cite Bible verses. Hindi ko nga makalimutan yung meron ho nagdi-deliverance yung nagpapalayas ho ng demonyo. Sabi ho nung isang Kristiyano nagpapalayas ng demonyo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus sapagkat nasusulat ay hindi alam, nakakalimutan yung nasusulat kung anong nakasulat. Sabi ng demonyo, anong nakasulat? Yan, mahirap di yan. Baka mas magaling pang mag-devotion ng demonyo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, kumusta ang devotion life? Ayan. Mamaya pag-usapan natin yan. Kaya hindi porket nagsasite ng Bible verses, maka-Diyos agad. You understand me? Pipiliin ninyo. Pipiliin ninyo. Meron ako nakita. Ishinare sa kanyang wall. Without even knowing first kung sino yung nag-post nung shinare niya. Kasi maganda ang sinabi, mukhang galing sa Bible. Ako alanganin kasi parang nakikita ko na yon. Parang may podcast yon, yung shinare niyang yon. Alam niyo, nung tinignan ko? Buddhist. Kristiyano ka. Naniniwala ka kay Jesus. Tapos nag-share ka pa nung sa Buddhist. Di kinaglahok na. Okay. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, partner. Hindi lahat na nagsasabi ng Bible verses ay maka-Diyos talaga. Mag-ingat po tayo. Marami po talaga born again ang Facebook. Pagtanong nyo sa barangay nila, Diyos ko po, mahabagin, maawa po kayo sa Kanya. Marami hong gaya. Kaya ang prayer ko, choose. Piliin ang ifa-follow ninyo. Sino ba mga pina-follow ninyo? Yung isa balita ko yan para makasali ka sa pipiliing magka-iPhone, dapat ipa-follow mo yung page ng casino. At ano naman ang sabi nung isa, ano naman pastor, kung i-follow ko ang page na casino, hindi naman ako magkakasino. Hindi nga. Hindi pa. Dahil lang lagi mong naririnig at napapanood at nakikita, mamaya pa, pasok yan dito, mai-entice ka. This is the reason kung bakit ang mga negosyante ay spending too much sa mga ads. Spending too much sa napakalalaking billboards. Bakit? Because they know na ang lagi mong nakikita, mamaya, kukuha ka na, bibili ka na, gagawa ka na. Hindi naman ho ipinakikita ng mga kasinong iyan saan ka nakakita ng ads ng kasino na ako'y nagsimulang tumaya hanggang ako'y nalulungat, ako'y lumubog na. Nagkahiwalay kami mag-asawa, nasira ang buhay ko. Tara, magkasino tayo. Walang ganyong ads. Lagi nga ipakikita sa iyo sila'y masaya, laging nananalo, walang natatalo, walang nalulubog sa utang, walang nasisirang pamilya. Taas ang kamay ng gustong magka-iPhone 17. I-follow nyo lang po yung page. Come on. Yun pa. Ayoko magbanggit na ng pangalan dito dahil naka-live tayo. Mahigpit ang cyber libel ngayon. Pero, sino man na nag-i-endorse ng mga bagay na alam ninyong hindi kalooban ng Panginoon, do not follow them. Mabait naman ho oo, sa standard ng mundo.
Pero ano ang sabi ng Bible? Ang mabait o ang blessed ay siyang hindi lumalakad sa lakad ng masasama. Kaya kung may susundan ka, may ifo-follow ka, make sure they are the ones na talagang ang inia-apply sa buhay ay yung God's standards. Kaya, alam ko, yung katabi mo, ganun ang ginagawa. Kaya pwede ba sabihin mo, salamat sa Diyos sa buhay mo? Kasi inu-impluensyahan mo ako. Palapit kay Lord. Palakpakan mo muna si Lord sa buhay niyang iyong katabi. Kapag yan yung laging nagpapaalala sa iyo, tara mag-church. Kapag yan yung laging nagpupush sa iyo, sama ikaw sa life group. Kapag yan yung laging nagsasabi sa iyo, ikaw ay magbasa, ikaw ay mag-pray, ikaw ay magbasa ng Word of God. Yan ay blessing na matindi sa iyo. By the way, bago ako magpatuloy, gusto ko muna pong i-recognize ang presence ng aking brother. Ito po ang pinaka-pogi kong kapatid. Dahil dalawa lang naman po kaming lalaki. Ayan. At syempre, yung amin hong bunso, yung babae, siya ang pinakamaganda naming kapatid. Ayun. Aking muna gusto i-recognize si JT Tutoy. Tayo ka anak, Tutoy. Areho mama na, talaga lang na sana ko Tutoy ang tawag. Ayan. Tayo ko ikaw, hindi ko pa naman ikaw pinauupo eh. Kasama po niya ang kanyang pamilya, ang aking sister-in-law si Majo. Tayo! At kasama po ang kanyang mga anak, si Kuya Kiel at si Odi. Ayan, kita nyo naman ho, Xerox ho silang mag-anak, magkakamukha na ho sila. God bless you. Sige, upo na kayo, ayos na. Ayan. Galing po sila ng Qatar, sa Doha, Qatar. At sila po ay nag-attend ng Sunday service. After po, uwi na uli sila. Hindi, biro lang po. Ayan. Praise God. By the way, meron din po ba mga bagong dating? Si Renz, bagong dating si Renz. Sige anak, upo na ikaw. Na-miss kita. Diyan ka ha, huwag kang alis diyan ha. Yan ang life group leader mo. Oh. Gapos mo na yan. Okay. So happy to see you here. Okay. Meron ka mga bago pang dating? Sino pang bagong dating? Mga welcome! Welcome po! Kagaganda naman. Ano? Welcome! Mga daughter ni Ma'am Jen. Wow naman, kaya naman pala, kaganda naman pala ng mother. Palakpakan naman natin si Lord sa kanilang buhay mag-iina. Ayan. And we also have here, brother Perfecto. Iyon, matagal ko na po kayong inaantay. Welcome po. Sino po nakapag-invite sa inyo, brother? Kapatid nyo pa? Sino po inyo kapatid? Sino? Sister Lita. Siya. Praise God. Welcome po. We're so happy to see you here. Finally, meron na tayong brother perfecto. Okay. So, now that we understand na napakahalaga po ng, ng atin pong sinusundan or pinapalo, kailangan nating piliin nang ipa-follow natin ay godly person. Everybody say, godly person. At sino po yung godly person? Yung iba kasi akala ang godly person yung laging magkadaop ang kamay. At pag lumalabas at lumalakad, laging may background music na, Gayon ga? Ganon? No. A godly person, siya yung nagpapaalala sa atin ng moral standards ni Lord. Yun ang godly person. May nagkukwento sa akin before, ang akala daw niya nasa attire. Nasa attire. Kaya nung nakita niya ako, sabi, ano ba yun, nakamaong. Mukhang hindi banal. Buti nga, hindi ako nagraragid dito eh. Wala ho sa attire yan, wala sa itsura. Pero malalaman mo na he or she is a godly person kapag nagpapaalala sa atin ng moral standards ni Lord. Yung hindi natatakot na sabihin sa iyo kung ano talaga ang sinasabi ni Lord sa kanyang salita. Yung ganong katindi ang love and concern sa iyo. Nasasabihin talaga sa iyo, alam mo, pasensya ka na ha, pero hindi na will ni Lord yung iyong ginagawa. Hindi na will ni Lord yung mindset na yan. They are the godly persons.
And we are blessed kung meron po tayong ganito sa ating buhay. Bakit? Kailangan po natin ng wisdom. Everybody say wisdom. Ano ba yung wisdom? Karunungan. Ang problema po, ang dami ring ino-offer na version ng mundo ng wisdom. You call it worldly wisdom. Pero tayo po, lalo tigit tayong mga Kristiyano, what we need is biblical wisdom. Ang kailangan po natin na hindi lamang kaalaman ng mundong ito, kundi yung kaalaman na galing o base sa salita ng Diyos. Kaya, bless ka kung meron kang godly influence sa iyong buhay. Okay? Kaya gusto ko nga, iwan sa inyo ito. Gusto ko tumatak ito sa inyo ngayong araw na ito. Blessed is the one na may godly influence sa kanyang buhay. Ang gusto ko, picturean mo yan, i-post mo, tapos i-mention mo si godly influence sa buhay mo. At sabihin mo, thank you. Diba? Para lalo siyang ma-encourage. Para lalo siyang ma-bless. Para lalo siyang sipagin pag-igihin niya. Oh. Sino po ba yung mga godly influence sa buhay namin? It could be your life group leader. It could be someone na nagtuturo sa iyo kung ano ang gusto ni Lord sa buhay mo, kung ano ang sinabi ni Lord patungkol sa buhay mo. Sila po yung mga godly influence sa iyong buhay. Kaya, minsan pa, pwede bang palakpakan at pasalamatan natin si Lord sa buhay ng mga godly influences natin? Lord, thank you po sa kanilang mga buhay. So going back, may wisdom ang mundo. But what we need is biblical wisdom. At alam nyo ba na ang biblical wisdom ay kayamanan sa buhay? At ang biblical wisdom ay kayamanang mas higit pa kaysa sa literal na kayamanan ng mundong ito. Bakit ko po nasabi? Sige, kunyari, mayroong isang tao rito, napakayaman. Kahit paanong yaman yan, kung hindi niya mauunawaan ang biblical wisdom patungkol sa finances, time will come, maghihirap yan. Hindi ho ako nanunumpa ng kapwa rito ha, don't get me wrong. Sinasabi ko lang po ang totoo. Bakit? Because the enemy came to kill, steal, and destroy. Kaya't kung walang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon at walang guidelines ng Panginoon patungkol sa kaperahan ng sinuman, mauubos at mauubos ang pira niya. Because the enemy came to kill, steal, and destroy. At merong mananakmal na siyang numanakaw, lumalapa ng pagpapala ng mga Kristiyano. Pastor, hindi naman ho naghirap. Mayaman pa rin nga ho. O maaaring mayaman siya sa literal na kayamanan, pero baka ang kalooban naman ang naghihirap. Kaya nga pala ang sabi ng Bible, ang Diyos kung magpala, He adds no sorrows on it. Pag ang Diyos nagpapala, walang kasamang lungkot. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ang pagpapala ng Diyos ay walang kasamang lungkot. Madali namang malaman kung ang pagpapalang tinanggap mo o meron ka ay galing sa Diyos. Walang kasamang lungkot. Uy, talaga, pagkakadami kong naging pira ngayong araw na ito, sila baga, mga uto-uto. Ang mahalagay, madami akong pira, kahit ako'y nakauto ng kapwa, mahalagay marami akong pira. At pagtutulog na, kapag katahimikan na, may nangungusap at nagsasabi, masaya ka ga talaga. Masaya ka ga talaga. Oo nga, madami kang pera, pero aala-ala ka naman ngayon sa dami mong binangga, sa dami mong ginalit ng araw na ito. Masaya ka ba talaga? Ang pagpapala ng Panginoon, walang kasamang kalungkutan. Kayamanan po sa buhay, ang godly wisdom. Kaya, bago ang literal na kayamanan, payayamanin ka muna ng Panginoon ng kanyang karunungan. Kasi nga, ibuhos ni Lord sa iyo napakaraming blessing. Wala ka namang wisdom on how to manage that blessing. Sa paubos din nyo. Do you understand? Ano pa?
Sabi po dyan sa verse kanina, on Psalm chapter 1 verse 1, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take." Ayan. So, doesn't stand in the path of the sinners. Hindi daw nakatayo. Sabi nung isa, hindi naman ho kagaya ng una na lumalakad, nakikisama. Ako naman ho'y nakatayo lang. Nakatayo lang. Nakatayo ka nga lang. Pero, saan ka nakatayo? Pwede kasing piliin ang iyong titigilan. May nagkwento, "Pastor, masama ga ho yun, ang alingga. Ako naman ho nakatayo lang doon sa tupadahan, nanonood lang naman ho ako." Huwag mong titingnan, mahahalata. Masama ga ho yun, ako naman ho nanood lang, ako may nakatayo lang doon, hindi naman ho ako napusta. Hindi man ho nakapagpustahan, nakatayo lang ho ako. Ay ano gang purpose? Manonood lang ho. Ay ba't hindi pa si Gabu ang pinanood mo? Actually, hindi rin nga ako masyadong pabor kay Gabu, masyado naman bayolente. Teletubbies na lang. O Nat Geo. Malaman mo ang pagkakaiba ng crocodile at alligator. Alam ko na ho, napanood ka na ho kay Lance! Oh, okay din. Okay, mag-aral ka na lang ng tennis. Malay mo, maging mala Alex Gonzaga Ayala. Diba? Alam niyo kung bakit may warning ang Bible dito? They who doesn't stand in the path of the sinners. Ganito kasi yan. Magsisimula lang talaga yan sa patingin-tingin. Familiar kaya? Nagsimula sa... Ay, tikim pala yun. Pero ako'y naniniwalang may nauna pa sa tikim, tingin. Ano gayan? Ayos sa riparay. Ayos ga nga. Wow, nalilimutan ko lahat ng problema ko. Naku, marami rin akong problema. Parang kailangan ko nga yan. Ayos ka talaga yan. Oh, pare, ayos siya rin. Pag ikaw ay may 700, good item na. Quality. Sino life group leader nito? Sino life group leader? Si Mark? Praise God, gracious ka na. Kasi ako'y natuwa doon sa mga life group ni Mark sabi nung mga life group ni Mark, nagla-life group na din, may mga hawak na rin life group leader. Sabi ko, paano kayo in-encourage ng life group leader nyo? Sabi ng mga life group ni Mark, ang sabi lang po sa amin ni Kuya Mark, it's time. Oo, ang tinday. Di tinanong ko, anong kasunod nung it's time na yun? It's time. All authority on heaven and earth has been given to me. Oh, ang tindi talaga ni Mark. Tapos ngayon may life group ka din ang alam yung good item, ano? Ayos yan! Maganda yan. Ibig sabihin lang, anak, gracious ka na. Keep it up. Tapos kausapin mo mamaya after service. Biro lang, anak. Alam ko naman ako ngay alam ko yun. Alam mo kung saan kumukuhang maganda? Hindi na aamin. Hindi, wala yang alam. Mabait naman niya, kilala ko yan. Ang kasalanan po ay nagsisimula sa patayo-tayo. Mamaya pa oh, nariyan ka uli. Ba't kinariyan na naman? Yung iba sasabihin, Pastor, ako, nagsimula po kasi talaga yun nung ako'y nayaya. Ang akin naman laging tanong, ba't ka kasi pahara-hara? Kaya ka nayayaya kasi ikay pakalat-kalat, ikay pahara-hara. Pastor, paano ka maiiwasan yung pakalat-kalat? Halimbawa, linggo. Dapat nasa church ka. Kung ikaw ay Kristiyano, linggo, wala ka sa church, pakalat-kalat ka. Kaya ka nayayaya. Ay tapos anong sunod sa patingin-tingin? Patingin-tingin, patikim-tikim,
Nako, sa palala na yan. At alam niyo po ba, ito'y madalas ko na hong naririnig at ngayon sasabihin ko sa inyo. Saglit lang ho, aray. Baka yay blurred, tawa ka ng tawa. Alam niyo kung bakit ho ako'y natigil? Nakikita niyo naman ho, madalas ho ako'y nagsasalita, ako'y pinipicturean. Kaya ang mga picture ko ho sa ating page ngayon. Kasama naman ang itsura eh. Anak, ayos gana ko ha, ma? Oh, yun na ipopost mo ha. Tuloy. Mahalaga aray, pakinggan po natin. Ang kasalanan ay hindi titigil hanggat di nito naaabot ang sukdulan. Huwag ninyong aakalaing, rin na may garni lang, pakakaunti lang, pakakaunti. Ano ba yung kaunti? Isang case na grande. Ang kasalanan ay hindi titigil hanggat di nito naaabot ang sukdulan. Kaya yung pawids-wids, alam niyo yan? Damo-damo? Yung hindi na makaantay matuyo, pinaplansya? Yung pamari-mariwana, mamaya magsasyabu yan. Yang user, mamaya pusher na yan. Walang bisyo o walang kasalanan ang tumitigil sa certain level. Dahil ang Bible na mismo ang may sabi na lahat ng kasalanan, ang dulo niyan, kamatayan. Kaya wag mo sasabihin, pinapanood ko lang naman po sa story. Mga my day lang naman po ang pinapanood. Ako, maniwala ako sa iyo, mamaya pinupusuan mo na yan. Mamaya i-chat-chat mo na yan. Pastor, sabi ko tumigil na eh. Mahal ko ho kasi yung tao, kaya sinasabihan ko tumigil na. Ay salamat kay Lord sa buhay mo dahil meron kang kagustuhan at ganong concern na magsabi doon sa iyong mahal na siya'y tumigil na. Pero ito na may nababanggit ko na rin before, ito ulitin ko. Lahat ng nagbibisyo, titigil yan. Sabihin nga natin lahat ng may bisyo, titigil yan. Oo, sure ako. Dalawa lang naman kasing klase ang pagtigil ng may bisyo. Yung una ay magkukusa, yung padalawa, titigil na dahil may nararamdaman na. Actually, mayroon pang patatlo na medyo hawig ng padalwa, tumigil na dahil utas na. Tigil na tigil talaga yun. Uy, alam mo, yung aming kapitbahay, tumigil ng mag-inom. Talaga, kagaling naman. O, patay na eh. Tigil na nga. Kaya, uulitin ko pa, kahit yung mga nasa live stream. Blessed is the one na may godly influence. At ito ang sinasabi ko po. Lahat ng may bisyo, titigil din yan. Magkukusa o may nararamdaman na. You decide. You choose. Kaya, dito po magsisimula. Huwag kang patayo-tayo sa dinadaanan ng mga makasalanan. Imagine you are in the same path with them. Imagine you are in the same path with them. Sa una, nakikinig lang. Mamaya, nakikitawa na. Alam niyo po ba na yung pagtawa-tawa, mamaya ikaw nag-i-enjoy na din? Kasi yung pagtawa means you approve it. Aray.
Yung aking asawa, lagi na lang amoy galunggong. Ay, ano ngayon? Ay, di ako'y naghahanap naman ng amoy lapu-lapo. Ay, pinipigilan nilang tumawa. Tagal pa ka naman kayo. Tagal pa ka naman yung mga tropa. Siya nga, humanap ka ng mas mabango pa, yung wag namang amoy dagat. Pastor, hindi ho ako nasali sa kanila, napapatawa lang ho ako. Hindi na kita tatanungin kung ba't napapatawa ka. Ang una ko yung tatanong sa iyo, bakit andun ka? Bakit nasama ka sa ganong klase? Lalo na kung may choice naman. Alam nyo ba laging may choice, church? Lagi kang may choice ng sasamahan. Kaya nga po, may church eh. So you can join those who are godly influences sa buhay mo. Kaya nga may life group. Huwag ninyo sasabihin sa bandang huli, Pastor, wala na lang po talaga akong nagawa. Anong walang nagawa? Hindi naman lahat instant. Hindi lahat instant na palubog. Pastor, ba't nga gaho na palubog? Simple lang, ito'y nagsimula sa lumapit ka sa tutubugang. Kalalapit, huwag ka na lumapit. Lalo't may choice ka naman. Kung wala ka talagang ibang masamahan, naaawa ako sa iyo and I'm praying, magkaroon ka ng choice. Pero tayong mga naririto, may choice na po tayo. Alam mong merong group, may mga tao na hindi ganun ang pinag-uusapan at hindi ganun ang pinagtatawanan, hindi ganun ang trip. So be with them. May nagyayaya sa iyo sa life group, join them. Yung pagtawa means you approve it. Pastor, anong gagawin? Anong gusto nyong gawin ko? Kontrahin ko ho. Di ho kami magkakagalit-galit. Kaya nga. Birds of the same feather are the birds of the same species. Ibig ko sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, hindi naman ho kagaya nila, napasama lang ho. Ba't ka kasama? Hindi pwedeng sabihin ng biik, napasama lang ho ko sa mga lobo. Hindi ho ko lobo, o hindi ka nga lobo, ano ka? Ham. Papapaking ka ng mga yan. Pastor, paano ko po sila mawiwin? Yun ang lagi sinasabi ng mga Christians eh. Pastor, kung iiwas ho kami sa makasalanan, sino ho ang mag-aakay sa kanila palapit kay Lord? Tindi ano? Talagang mga tanong eh. Okay. Hindi ko naman ho sinabing, iisnabin nyo na. Ang sinasabi at pinag-uusapan lang natin dito ay kung ano ang binibili ng Bible sa atin, that bad company corrupts good morality. Let me ask you. Yung sponge, pag inilubog mo sa burak at inahon mo, pag piniga mo ba purified water? Ang point ko rito, piliin mo ang tutubugan mo. At pupunta na tayo doon sa, by the way, kasi katutubog mo, mamaya pareho na kayo ng mindset. Yung ba naman laging yun ang naririnig mo? Sila lagi ang kasama mo, ang ginagawa nila ay ginagawa mo na rin mamaya. Naalala ko na ako elementary, hindi naman ako pasaway na estudyante. Napatransfer ho ako ng seksyon. Transfer ho kasi ako from aming school sa barangay, transfer ho sa bayan. Pag-transfer ho, mga mabababa seksyon. Doon ho sa school namin, meron hong mga classroom sa baba, may classroom sa itaas, yung elevated. Ang pagkaintindi ko noon, pag nasa taas, mataas ang seksyon. Ako ho'y section 2, napalagay section 2 nung ako'y grade 3.
Hindi ako kontento. Section 2, gusto ko yung section 1. Madami ho kami, sobra ho kami doon sa section namin. Sabi ng aming teacher, sinong gustong lumipat doon sa itaas? Di taas ako ng kamay, yun, napapataas na. Tayo na. Yakag pa ako. Lipat kami sa itaas. Pagdating namin doon, sabi ko, ano section ito? Sabi ng mga nadatnan ko, 6. Alam nyo gaho, maniwala kahit hindi, binilang ko pa. A, B, C, D, E, F. Section F? Tanong ako sa iba. Second opinion ba? Ano section ito? 6. 3-6. 3-6. A, B, C, D, E, F talaga eh. Kaya lahat na ng mga kaklaseng talagang naroong. Doon na ako natutuwa ng kung ano-ano. Naroroon yung bibili ng 2 pisong palamig, manunupla ng sagaw. Ang target ho namin mga babaeng nakapalda. At pag kinabukas ay may tutong na sagaw, alam na. Hindi nagpalit. Target ho namin mahahabang buhok. Talaga namang iyak na eh. Doon na ho ako natutong mag-cutting classes. Nagpe-PlayStation. Mga batang 90s, sino hong magagaling yung dukdukang gayon pag nagsabay na ang kami-hami wave ng Dragon Ball? Oras ng klase nasa bayan. Doon na ako natutong lumiban ng bakod. Suot ho kami sa taniman ng kape at inuot-ot yung mga hinog na kape. Iniiwan naman ho namin ang buto. Parang musang. Kasasama ng kasasama. James chapter 5 verse 20. Basahin po natin. Remember this. Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Ano ibig sabihin? Sila daw na mga makasalanang na-impluensyahan nating magbago ay maiiligtas natin saan daw? Sa kasalanan? Hindi eh. Alam nyo naman ang dulo nito. Kamatayan. At dito ako gusto kong mag-focus dito sa dulo. And cover over a multitude of sin. Ano ibig sabihin? Ang isang makasalanan na na-impluensyahang magbagong buhay, ayan o, may mga magiging makasalanan pa sana na maiimpluwensyahan niya, na maiiligtas mo na rin kapag may isang na-impluwensyahan na magpakabuti. Christians, let your light shine. Ikaw ang umumpluwensya. And yung dulong nung verse 1, sits not in the seat of the mockers. Psalms chapter 1 verse 1. Ano nakalagay diyan? Or sit in the company of mockers. Yan. At pinagpala daw ay silang hindi umuupo na kasama ng mga manlilibak o mga puput down kay Lord o mga minamaliit o ginagawang katatawanan ang Diyos at ang lahat ng tungkol sa Kanya. Pinagpala daw, mapala daw ang taong hindi umuupo na kasama ng mga minamaliit o ginagawang katatawanan ang Diyos at ang mga tungkol sa Kanya. Iyong reviewin ang mga sinasamahan mo. Baka naman ang mga sinasamahan mo pinagtatawanan, pinagtitripan si Lord. Baka naman ang mga nasasamahan natin ang mga topic hindi na angkop o hindi na talaga nagbibigay ng galang sa Diyos at sa mga bagay na patungkol kay Lord.
Meron ho nagkwento sa akin meron daw siyang isang malapit na kaibigan. Malapit talaga sila, close sila, magkasama sila sa trabaho noon. Ay nung na-born again po ito nagkwento sa akin, gusto niyang i-reach out. At gusto niya makakilala kay Lord, tamang-tamang, na doon sa lugar na pinag-churchan niya, taga doon sa bayan na iyon yung kaibigan niyang yon. Di nire-reach out niya, na-reconnect siya. Ay noong nabanggit na nitong nagkukwento na siya'y born again, alam nyo guys, ang sinagot daw sa kanya nung nire-reach out niya born again ka na? Aba, pare, magandang negosyo yan. Ano daw sabi? Pare, magandang negosyo yan, born again. Ay, negosyo? Hindi man negosyo ito. Ay, yun ang tingin Kaya buhat daw noon, sabi na nagkukwento, iniwasan na niya. Ang katwiran naman sa dami pa naman ng tao. Ba't kaga magpapakahirap doon sa talaga namang hindi lang ayaw kay Lord, talagang binabastos pa si Lord. Di mag-reach out tayo nung mas maalwan-alwan. Lahat ka naman ng kakilala mo ay gayon. So kung pangita na hindi lang basta ayaw kay Lord at binabastos pa si Lord, huwag ka nang magpilit sa Kanya. Ipag-pray mo. At hingin mo ang biyaya na, Lord, biyayaan niyo po ang taong aring siya'y magkabait. Biyayaan niyo po ang taong aring mahimasmas at makapag-isip-isip. At makakilala ng totohanan sa iyo. At tapos, lipat na doon sa mga willing and available. Okay? Imagine kung umuupo ka ng matagal na kasama mo ay mga gayon. Di baka mamaya pa ang lingwahe mo ay kaiba na rin. Kaya, paalala po ito ng Bible sa atin, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Number 2, sino pa ang mga blessed? Blessed is the one who whose delight is in the law of the Lord. O sa madaling salita sila'y mapalad silang ang kagalakan, kaligayahan ay nasa Word of God o nasa salita ng Diyos. Psalm chapter 1 verse 2 says, but whose delight meditates on His law day and night. Everybody say, delight in the law. Delight in the law. Naliligayahan, lumiligaya sa salita. At may mga katangian po o makikilala natin, malalaman natin, sino nga ba ang mga nagpapakaligaya sa Word of God? Sino ang mga nagpapakaligaya sa Word of God? Unang-una, sila na laging excited makinig ng Word. Ang laging excited na makinig ng Word, blessed ka. Kaya kung yung katabi mo, excited laging makinig ng Word, sabihin mo, blessed ka. Madali namang makita kung sinong excited, talagang niya kinig na kinig. At yan yung mga tipong, pag ang nakatabi, daldal ng daldal, talaga namang sinasabihan, pag ako'y dinaldal mo pa, kukuritin na kita. Ako'y nakikinig Huwag mo kong abalahin. Ang mga excited, hindi yan patayo-tayo. Pagka may naghahayag na ng word, pag may nagpipreach na ng word, hindi yan pauli-uli. Hindi yan cellphone ng cellphone. Pastor, ako ho ay nag-notes. Oh, very good. Patingin nga ng iyong notes. Nakabay Facebook iyan. Sa Messenger po ako nag-notes. Kagaling. Ang excited makinig ng word, hindi yan physically present but mentally absent. Meron gayon Talagang kita mo nakatingin naman sa iyo. Pero malayo na ang nararating na. Ang excited makinig ng word, talagang pinaghahandaan niya ang pakikinig. Paanong paghahanda? Unang-una, hindi yan nagpupuyat ng Sabado ng gabi. Huwag mo nang tingnan at nang hindi na nga mahalata, ikaw naman. Hindi yan nagpupuyat ng Sabado ng gabi. Kasi alam niya na pag napuyat siya ng Sabado ng gabi, pag attend na ng church, aantukin siya.
Tingnan mo nga yung katabi mo kung gising pa. Nga ngayon ho. Ano nga ngayon? So, hindi yan nagpupuyat. Ang excited, Saturday pa lang, iginagayak na niya ng isusuot. Meron kasing mga natanong, bakit wala ka nung Sunday? Wala pong maisuot. Ang basihan naman kasi natin dito, basta malinis at hindi sira-sira, pwedeng isuot. Di ba? Basta malinis at hindi sira-sira, pwedeng isuot. Ba't laging ang hahangarin ang mga tatak mga branded? Pwede namang kung ang available ang mga tatak dato puti. White gold beads. Ano kang gagawin? Kung iyon Bepco. Magandang brand yun. Di ba? May utang ka na uli sa akin, ha? Okay lang yun. Mahalagay malinis at hindi sira-sira. So, ang mga excited, piniprepare yan. Ano pa? Ang excited makinig ng word, hindi lang siya ang na-excite, nang e-excite din siya ng iba. Kaya tuwan-tuwa ho ako dun sa mga, ang naka-note sa messenger Happy Sunday. Tuwan-tuwa ako dun sa mga, ang naka-note sa messenger first service. 9 a.m., second service, 3 p.m. Talagang mga naging announcer na Tuwan-tuwa ako doon sa mga nag-share ng ating live. Tuwan-tuwa ako doon sa mga nag-share nung mga pinopost natin na patungkol sa Word of God. Sila yung mga excited at sila yung mga blessed. Ano pa? Ang nagpapakaligaya sa salita ng Diyos, nakikinig or priority ang pakikinig ng word. Priority. Ano ibig sabihin ng priority? Miski pa may dumating di ang malaking tao, 7-footer. Bakit wala ka nung Sunday, may dumating ho sa bahay, 7-footer? Ano ibig sabihin? Malaking tao. Lalaki pa gayan sa Panginoon mo. Gano'n nga kalaki ang Lord? Ang patungan ng aking paa ay ang sangkalupaan at ang aking buong trono ay ang sangkalangitan. Lasa ko na may wala nang lalaki kay Lord. Priority ang pakikinig ng word. Kung ang iyong kayamanan ay ang salita ng Diyos, hindi ka na matutukso pang maghangad pa ng iba pang kayamanan, lalo na kung araw o oras ng paghahayag ng salita ng Diyos. Yung iba, ba't wala ka nung Sunday? May work. May opportunity. Okay. Kung talagang yun i-schedule mo ng work, walang problema. Gawa na lang natin ang para at hingi natin ang biyaya na maayos ang schedule. Pero kung yun na may sideline na lang, yung hindi ka naman talaga inuobligang tumarbaho nung araw na yon, at pinili mo na lang o choice mo na gawin yon, pinili mo, then, hindi talaga ang Word of God ang iyong kayamanan, kundi pera. Katahimik nyo ngayon, ako'y naninibago. Ano pa ang katangian na nagpapakaligaya sa Word of God? Nakikinig ulit at palagi. Ano ibig sabihin? Yung mga tipong naka-attend ka na ng Sunday service. Pag uwi mo sa inyo, habang nagliligpit ka, pinakinggan mo pa ulit yung live. Tapos nung ikaw ay humiga para magpahinga, kinuha mo ang cellphone mo, binabasa mo uli yung iyong notes. At tapos nung nag-live group na kayo, yun uli ang topic. Yan ang mga nagpapakaligaya sa salita ng Diyos. Amen? Kaya kung ikaw ay nagpapakaligaya sa salita ni Lord, ikaw ay blessed. Palakpakan mo ng the best si Lord. At ang sabi pa riyan, and who meditates on His law day and night. Inutusan po talaga tayo ng Bible Inutusan po talaga tayo ng Lord na na mag-meditate ng kanyang word day and night. Yan ang laging bukang bibig ni Brother Richard sa aming life group. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
Kung gusto daw nating maging prosperous and successful, meditate the word day and night. Everybody say, meditate. Ano ba yung meditate? Kasi madalas na natin nababasa, naririnig ito, pero hindi natin naiintindihan. Ano ba yung meditate? Nung di pa po ako nakakakilala kay Lord, mahilig po ako magbasa. Hanggang ngayon naman. Pero noon kasi kung ano-anong binabasa ko. At nakakita po ako nung bata ako sa cabinet namin sa bahay, ng isang maliit na book, na libro. At nung tiningnan ko ay yoga. Kaya alam niyo po, tinesting ko, binasa ko at aking ina-apply. Talagang ako ho'y naupo sa isang sulok doon, ako'y nakagayan at at tinihintay kong ako'y umangat. Walang nangyayari. Tinigilan ko na. For a very long time, akala ko yun ang pagme-meditate. Malamang yung iba sa inyo, yun din ang naisip nung narinig nyo yung meditation. Ano nga ba ang pagme-meditate? Ganito yon. Sino hong marunong mag-worry? Walang aamin. Lahat tayo marunong mag-worry. Paano ba mag-worry? Bigyan ko kayo ng example. Ang aking anak hindi ko toong pinapalabas ng bahay. Bakit? Kasi pag lumabas yan, hindi ko nakita. Ay baka pagdaan niya doon sa aming may labas ay baka may balat ng saging. At baka hindi niya mapansin pagdaan niya ay madulas siya baka mapatama ang ulo. At pag napatama ang ulo baka magkaroon ng internal hemorrhage. At pag nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa ulo, mau-hospital ng laki ng gastos. Kat na lahat ha, kat na lahat. Hindi mangyayari sa ating mga buhay in Jesus' name. At pagkatapos iuoperahan. At pag na-operahi, baka may masaging sensitive na ugat. Baka pag nakarecovery, laylay na ang isang kamay. Paano yun makakapag-asawa? Paano nun maaabot ang kanyang pangarap? Paano niya kami matutulungan? Paano na ang aking anak? Sabi nung kumare, sis, kalma. Ang pinag-uusapan lang natin paglabas ng anak mo. Diba? Yun ang mag-worry. At ano ang worry? It's the opposite of meditation ng word. So, paano naman mag-meditate ng word? Ganon din. Hukayin mo, namnamin mo, at imaginein mo, alamin mo kung ano pa yung mga pwede na ibig sabihin ng Word of God. Bigyan ko po kayo ng example. Magme-meditate po tayo ngayon. Paano ba? First step, choose a verse or verses. Pili ka ng Bible verse o verses. Okay? Advice ko, basahin mo muna ng buo yung chapter, tapos saka ka pumili. Huwag kang basta pipili. Alam nyo naman yung kwento ko noon, yung basta pumipili ng verse, hindi binasa yung buong chapter, kaya mali ang interpretation. Diba? May nakagalit. Galit na galit. Kaya sabi kay Lord, Lord, kausapin niyo po ako ng aking dapat gawin. Naku, galit na galit. Binuksan ng Bible. Pagbukas, napapunta doon sa book of First Samuel. At ang nakitang verse ay ito. At sinabi ng Panginoon kay Haring Saul, lusubin mo ang iyong kaaway. Pagpapatayin mo silang lahat. Miski mga katulong at mga alagang hayop, wala kang ititira. Sabay isinara, thank you Lord, alam ko nang gagawin ko. Hindi ho gayon ang pagme-meditate. Delikado ho yun. Delikado yun. May na-encounter ho ako sa Mandaluyong noon nung ako hinandun pa. Sa church hindi sa mental. Sabi ho nung si sister, na crush yung amin drummer. Alam ko, nanonood yung drummer namin ngayon, nasa Dubai yun Makinig ka, ikaw to. Sabi ni girl, Pastor, kinausap po ako ni Lord. Sinabi po ni Lord na talagang si brother po yung para sa akin. Ha? Ano ba nangyari? Ito po, basahin niyo po And he is the one I appointed for you. Siya po yung one. Dumali naman na rin. Matindi ho yun dahil yun bigla hong tumawag sa akin ng mga magulang, Pastor, nariyan ga po si Kuwan. Wala ho din bakit? Sabi ho nag-iwan ng note din aalis daw ho siya at kasama na daw ho niya si brother. Ha? Hindi ho, narinig katabi ko ho, tulog din Dahil ako sa church nag-i-stay.
At yun ho, yung si brother na kasama ko rin sa church. Naku, hindi ho. Ang sabi ho, magtatanan sila. Ari ho, kausapin niya. Hello ho, tita, narinig ho ako sa bahay sa church, kasama ko ho si pastor. Ay, nasan ho ang anak namin? Ay, hindi ko ho alam. Matindi yan, no? So, huwag kayong babasa ng ala-alangan. Basahin niyo yung buong chapter at nang maintindihan niyo. Then, after reading the whole chapter, alam mo na yung context. Nalaman mo na, naunawaan mo na. Then, choose a verse or verses. Tapos, study it. After studying it, apply it to your life, then pag-usapan nyo ng pag-usapan. Bigyan ko kayo ng example. Matthew 5, 14, 15, and 16. Oh. Halimbawa, yan ang napili mo. Masipag ka kaya dinami-damihan mo. Amen? Yun, walang nag-amen. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. O, yan na muna. Ante, basahin na muna natin buo para alam nyo. Verse 15. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. And in verse 16, sabi ni Jesus, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sige nga, meditate natin yan. Balik sa verse 14. You are the light of the world. Ikaw daw ay ilaw. So ikaw ay ilaw. Kung ikaw ay medyo batang 90s, anong naiisip mo agad doon pag narinig mong ikaw ay ilaw? Ikaw ay liwanag sa dilim. Di ba? Ikaw ay liwanag sa dilim. So, kailangan mong magliwanag sa area na kung nasasaan ka, na talaga namang lahat yon, alam mo, namumuhay pa sa kadiliman. Because you are the light of this world. At ang sabi, a town built on a hill cannot be hidden. Ang mga tumanggap ng totohanan kay Lord, tumanggap ng liwanag sa buhay niya, hindi yan maiitago. Kaya kahit pa isikreto mong born again ka, dahil nakikitang nagbabago ka, nagbabait ka, umaayos ka, makikita nila yan. Verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Wala rohong nagbubuhay ng ilaw tapos itinatago sa ilalim ng planggana. Kaya wala kang magagawa talaga. Pagtanggap mo ng ilaw, ng liwanag, and that's Jesus, hindi mo kailangang itago yun. Hayaan mong magliwanag ka, hayaan mong makita nila. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. House, bahay. So ang unang-una pa lang dapat nililiwanagan ng mga Kristiyano ay ang kanyang loved ones, ang kanyang pamilya, house. And in verse 16, in the same way, let your light shine before others. So, inutusan na tayo ni Jesus, magliwanag ka. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, magliwanag ka. At ano daw ang purpose? That they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Para daw makita nila ang iyong mabubuting ginagawa, ang iyong pagbabago, ang iyong pagbabagong buhay. At sabihin nila, napakabuti nga naman ni Lord sa buhay ng taong are. At sila mismo ay mapapaisip na lumapit na rin kay Lord at magkakaroon ng pag-asang sila man din ay mabago. You see? Ganong mag-meditate. Alam ko, mamaya, pag tinesting nyo yan, mas magaganda pa ang mga marireveal sa inyo as you meditate the word of the Lord. Amen? Palakpakan nga natin si Lord doon. At ngayon, kapag meron ka ng ganon, pag-usapan nyo. Pag-usapan nyo sa life group, pag-usapan nyo sa bahay. Alam ko sina Brother Bernie, naggaganon yung nagbabasa pa ng Word of God, tapos nagpe-pray as a family. Kakatuwa. Pinag-uusapan nila yung Word. Ganon din. Pag-usapan nyo yung mineditate nyo. At bakit mahalagang napapag-usapan? Pakinggan nyo ito. Numbers 14:28. So tell them, sabi ni Lord, as surely as I live, sabi ni Lord, habang ako'y nabubuhay, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Hanggat ako'y nabubuhay, gagawin ko ang lahat ng naririnig kong pinag-uusapan ninyo. Katindi. Kaya kung may pag-uusapan ka rin lang, piliin mo na ang topic. Baka kaya naghihirap ang Pilipinas dahil majority ng Pilipino ang pinag-uusapan ay pahirap ng pahirap ang Pilipinas.
ang sabi ni Lord, gagawin ko ang lahat ng naririnig ko sinasabi ninyo. Kaya pipiliin mo na ngayon ang sasalitain mo. Pagkita mo, medyo may matulin na sasakyan at may aala-alangan na parang lalabas sa kantuhan, ano sasabihin mo? Patay! Hindi. Baguhin mo na. Ano sasabihin, Pastor? Buhay! Hello? Pagdating ng Lunes, ano sasabihin ng mga may trabaho? Hi! Super blessed Monday! Hello? Baguhin mo na ang salita mo. Pag nakita mo yung anak mo, pahila-hilata sa sopa, pa cellphone, ano sasabihin mo? Ikaw talagang anak ko, sipag mo talaga! Napakasipag mo! Ikaw ay super blessed! Hello? Sapagkat ang naririnig ng Diyos na pinag-uusapan ninyo'y gagawin niya. Amen! Tandang-tanda ko yung kay Sis Emmy. Nasa si Sis Emmy? Sis Emmy, yan. Noong ang Brother Roger hindi pa na-in-love kay Lord, yan daw ay palasing-lasing, lagi daw nakahigay-lasing. Lagi daw ay pinagpe-pray niyan. Ang prayer niya ay, pabait ng pabait, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. At iyon na, nagbunga na ang panalangin ng Sis Emmy. Pabuti na nga ng pabuti, pabait ng pabait, ang Brother Roger. Praise God, di na nabarik ya. Di na. Praise God. May kilala nga rin ako, nag-birthday. Ang expected ng mga katropa, barika na. Sanay ay ng gayon. Basta birthday, barikang. Nabaguhan ang mga tropa. Bakit? Walang barik. Anong meron? Life group leaders mentoring. Ang tindi ng birthday yan na yun. Ang pag-usapan nyo ay kung ano yung gusto nyong gawin ni Lord sa buhay nyo. Okay? Last na. Number 3. A blessed man is like a tree planted by streams of water. Psalm chapter 1 verse 3. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Kaganda. Ang mapalad daw tao ay ano? Parang punong nakatanim sa tabi ng ilog. Nakatanim sa tabi ng ilog. Ay walang tuyo. Alam nyo ga po, kung kayo'y pamilyar sa mga ilog, sa mga sapa, kahit ho hindi umuulan at nagtatag-init, hindi ho basta naiigayan. Dahil kadalasan ho, yan ay laging merong, sa kahabaan ay laging may part doong may bukal. Ayan, alam yan ng mga taga-bukal. Laging may bukal, laging may spring, kaya yung ilog hindi talaga yan natutuyo. At ang tao daw na mapalad ay nakatanim sa tabi ng source. Kaya pala ang sabi ni Jesus sa John 15:5b, if you remain in me and I in you, kung mananatili ka sa akin at ako'y mananatili sa iyo, sabi ni Lord, you will bear much fruit. Mamumunga ka, sasagana ka, hindi ka magkukulang. Apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Kung hiwalay ka sa akin, hindi ka mabe-bless. Kung hiwalay ka sa akin, wala ka. Kaya napakahalaga palang maalaala na ang mapalad na tao'y nakatanim sa tabi ni Lord. Laging nasa tabi ni Lord. Hindi humihiwalay kay Lord. Amen? Ano pa? Yields its fruit in season. Ibig sabihin, namumunga raw lagi sa kapanahunan. Pastor, ano hong ibig sabihin naman nun? Paano na-apply sa atin? Sino po nakakaalala ng declaration natin ngayong year 2026? 2026 is the year of more. More of God, more from God, and more of God sa ating mga buhay. Okay? And this is the season. Ito ang season ngayon. Year of more. Kaya nga, expect na kung ang mapalad daw tao ay namumunga sa panahon, ngayon ang panahon ng more. Kaya expect more. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, may parating pa.
at higit pa sa inaasahan mo. More to come. Receive it in Jesus' name. Amen. Ano pa? And whose leaf does not wither. Ang mga dahon daw hindi nanlalaglag, hindi natutuyot. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yung sariwa o mukhang tuyot? Sigurado ako, sariwa yan. Bakit? Blessed man yan. Nakatanim yan sa tabi ni Lord. Amen? Hindi natutuyot. Hindi nanlalaglag. Ano ba ibig sabihin? Ano ba, paano natin i-apply sa ating mga buhay ito? Hindi kinakapos. Hindi nagkukulang. Hindi nawawalan. At ang kahuli-hulihan, whatever they do, prospers. Nasaan na yung verse natin? Pakita nyo nga uli. Psalm 1:3. And whatever they do, prospers. At lahat ng kanilang ginagawa'y pinapasagana. Taas ang kamay na naghahanap buhay. Taas ang kamay na nagninegosyo. Taas ang kamay ng mga empleyado. And I am going to declare blessing into your hands. Come on, raise up your hands. Lord, whatever we do, you will prosper in Jesus' name. And this will be our last verse for today. Psalm chapter 90, verse 17. Worship team, please. Psalm 90:17. Basahin po natin, napakaganda na rin. Favorite ko na rin ngayon. Psalm 90:17. Basa. May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes! Establish the work of our hands. Idiniin. Ano sabi? Ang pabor daw ng Panginoon will rest on us. Pag sinabing rest, titigil, mananatili. Sabi ko, ang pabor ng Panginoon mananatili sa iyo. Ang pabor ng Panginoon titigil sa pamilya mo. Ang pabor ng Panginoon mananahan sa negosyo mo. Tatambay sa ginagawa mo. At ano daw ang gagawin ng favor na yan? It will establish the work of your hands. Yung mga nagsisimula rito ng business, the Lord will give you the favor na ma-establish yan agad. Yung may mga ginagawa, may mga sinisimulan, the Lord will give you the favor today na ma-establish yan. Sino excited? Tumayo po tayo. Woo! Sinong nakakaramdam na ng favor ni Lord? Sinong nakakaramdam na ng favor ni Lord? Numbers 14:28. Pakibalik po, please. Numbers 14:28. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Gagawin ko ang naririnig kong pinag-uusapan ninyo. So ito ang gagawin natin. Habang hindi masyadong malakas na nagpe-play ang worship team ng kanilang mga instruments, hindi masyadong malakas, hindi rin naman sobrang hina, you will grab a partner. Grab a partner. Kung may mag-asawa, pwedeng yung mag-asawa mag-partner. Kung walang asawa, maghanap ka ng makakausap. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Mag-boyfriend, girlfriend, pwede na din. Sige. At anong gagawin natin? Makinig. Pag-usapan ninyo kung ano ang gusto ninyong gawin ni Lord sa inyo. Bakit? Kasi ang naririnig daw ni Lord na pinag-uusapan natin ay gagawin niya. Are you ready? Are you ready? I request pati
yung mga nasa live stream, let's do this. May gagawin si Lord today. Na i-preach ang word, na ihayag ang salita. Ibig sabihin, may gustong gawin ang Panginoon. Okay? Are you ready? May partner na lahat, may kausap na lahat. Si tatay wala pang kausap. Come on, baka may pwedeng pumartner kay tatay. Ayan. May partner na lahat? Okay, ready? Pag-usapan nyo na ngayon kung ano yung gusto nyong gawin ni Lord sa inyong mga buhay. Go! Goodness, love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord. Come on! Pag-uusap kayo! Your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Oh, wait! Mayroon ako nakikita. Nagtatawanan lang. Ay gusto nyo ganyan ang gawin ni Lord sa inyo, magtawanan na lang kayo ng magtawanan. Pag-usapan ninyo, Pastor, bigyan nyo kami ng sample, Garine. Mark, magtatayo tayo ng parmase. Ang ipapangalan natin, Raparmacy. May mamumuhunan sa inyo. Tapos, di nyo na kailangan mag-work mag-asawa, magpo-focus na kayo doon. Tapos magpuput up kayo ng mga branches dito sa bayan ng San Jose, sa mga nearby po towns. Ano? Tapos makikilala kayo, makaka-connect kayo sa mga big distributors. Mamaya pa may endorsement na kayo sa TV, sa social media. At i-bless ni Lord lahat ng ginagawa na inyong kamay. And you will be a blessing to many. Ganon! Okay, ready? Pag-usapan nyo, pag-usapan nyo! 1, 2, 3, and go! Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Okay. Sino ho rito yung nagpaplano na kayong magpakasal? Pastor, hindi pa naman next year, mga 2-3 years pa. O edi pag-usapan ninyo yung kasal ninyo. Sabi ko pag-usapan ng kasal. Paano mag-uusap? Garine. Si Lord ang magpo-provide ng lahat nating panggastos. May savings na tayo, pero hindi na yun mababawasan. Si Lord ang magpo-provide. May magtatanim o magbibigay sa atin ng pang-upa sa LED wall para yun yung backdrop natin. Tapos may magbibigay din sa atin ng pambayad sa napakagandang venue. Tapos yung mga abay natin, sasabihin nila, sila na ang babayad ng damit nila. Part na yun ng gift nila sa atin. Tapos ikukonect tayo ni Lord sa mga suppliers na mga tapat, hindi kurakot, hindi mga scammer. Tapos, yung mga ninong at ninang natin, lowest 15K ang bigay. At lahat sila present. Bibigyan din tayo ni Lord ng napakagandang panahon kasi garden wedding tayo, kaya hindi uulan at hindi rin sobrang init. Tapos yung mga loved ones natin na i-invite natin na hindi pa kilala si Lord, makakakilala si Lord sa wedding natin. Makakakilala sila kay Lord. At 1 week na ang nakakalipas, pinag-uusapan pa yung wedding natin. Kung kayo'y couple, I suggest, pag-usapan nyo yan! Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded
marami pa kayong gusto pag-usapan eh. Pero mamaya after service nyo ituloy. Ha? At para hindi tayo ma-overtime. Okay? Siya, sige. Taas na kamay. Lord, I am declaring that your goodness and mercy will follow us all the days ng aming mga buhay. Sinabi niyo, Lord, sa inyong salita na gagawin po ninyo ang lahat ng naririnig ninyong pinag-uusapan namin. At ito po ang pinag-uusapan namin lahat ngayon. Kami po ay pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, payaman ng payaman, papogi ng papogi, paganda ng paganda, pabanal ng pabanal, at ang aming blessing ay padami ng padami. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Malakas pong palakpak sa mga excited na tanggapin yung biyaya at deklarasyon sa buhay natin. Napaka-importante po talaga yung declaration, yung positive declaration ng bawat isa. Kasi yun din po talaga ang mangyayari. And ang biyaya po ng Diyos ay laging tuloy-tuloy. So yun po mga handa na pong magkaloob ng ating mga tithes, love offering, and our first fruit. Atin pong hawakan. And yun po mga nasa sa page, nasa sa Facebook Live, inaanyayahan po namin kayo kung nais po ninyong ipahatid ang inyong mga tithes and offering, you can contact the page po. Sige po, atin pong hawakan ng ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil muli kami po ay niremind mo na kami po ay laging sa pasagana at payaman, Panginoon, dahil kami nananatili sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa mga biyaya na aming tinatanggap. Salamat sa mga pagpapala sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa bawat pinagkakakitaan ng bawat isa, O Diyos. And Lord, we claim, O God, na ang bawat magkakaloob, O Diyos, ay patuloy mong ipaparanas na sila ay hindi magkukulang kailanman. At sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, O Diyos. Sa iyo po ang dakilang papuri, pasasalamat at pagsamba. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion. Patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name we pray. Amen. Invite ko pong tumayo at sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos, aking Panginoon, aking tagapagligtas. Maghari po kayo sa buhay ko. Tinatanggap ko po kayo sa buhay ko. Maghari po kayo sa akin. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Are we blessed? Sige po, tayo pong tumayo. Let's continue to worship our God. Mga isa pong the best na palakpak para kay Jesus. Come on. Tayo pong lahat ay makakaranas ng lumaragas sa pagpapala. Amen? Sinabi ng Diyos, ang lahat ng buhay ko
Yon, let's pray po. Lord, we honor you, we praise you, we glorify you, Panginoon. Thank you, Lord, sa biyaya na kami po mapagsama-sama mo, Lord God, sa lugaring ito para makatin po ng worship service. We thank you, Lord God, sa inyo pong lingkod na ginamit sa buhay po ni Pastoral, Panginoon, na nag-share, nagbaba ng inyo pong word to remind us, Panginoon, na we are the blessed one, Panginoon. Lord, we pray na humingi po kami ng biyaya, Lord God, na ang bawat isa po ay magkaroon po ng godly influence in Jesus' name sa kanila pong mga buhay. And we pray, Lord, humingi rin po kami ng wisdom as we meditate your word every day and night, Panginoon. And Lord, we pray na patuloy niyo pong i-bless ang aming pong mga gawa ng aming mga kamay, Panginoon, Lord God. Sa gayon, Lord, mas marami pong mabless sa pamamagitan po ng aming mga buhay, Panginoon. We thank you, Lord. Pakaingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi. Let your divine protection and traveling mercy be upon us, Panginoon. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapa sa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos na pinagpala niyang lubos, lahat ay magsabi ng Amen! God bless you!